Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Guys, hindi lang pala si Bato de la Rosa ang nag-share at nagpakalat ng AI-generated video, yung nag-viral. Kundi maging si Baste Duterte ay nag-post din sa kanyang social media account ng video na kung saan yung estudyante ay nagsasalita at kumukontra sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ito pong mga ito ay binatikos ng mga netizens dahil nga po hindi po totoong tao yung nagsasalita, kundi yun po ay deep fake AI generated. So ibig sabihin, hindi po totoong tao. So fake mga kababayan. At sila po ay binatikos dahil nga po bilang mga halal ng bayan, bilang mga public figure, bilang mga public servants, dapat kayo ay magiging halimbawa sa taong bayan. Kung kayo mismo, mga public officials, ay nagkakalat ng AI-generated video, paano nyo masasawata yung mga ibang tao o mga sindikato na nagpapakalat ng AI-generated videos? O porke ba suporta kay Sara Duterte yung video, okay lang sa inyo, ipagkakalat ninyo. Pero pag may AI-generated video na kumukontra sa inyo, sisitahin ninyo. So parang ano na tayo noon, parang hindi na maganda yung pagiging halimbawa natin bilang mga public figure. Dapat maging halimbawa tayo. At itong mga deepfake, itong mga AI-generated videos na kumakalat ngayon sa social media, kasi alam niyo mga kababayan, ginagamit ng ilang mga politiko itong AI para gumawa ng video bilang suporta sa kanila. Katulad ng ginawa para kay Sara Duterte against sa impeachment trial. At meron ako nakitang video, yung mismong lalaki na nagsasalita dun sa AI-generated video na isinyer ni Bato de la Rosa at ni Baste Duterte, nagsasalita naman, ang sabi niya, kahit ilang AI-generated video ang ipakalat ng mga DDS, hindi pa rin magbago ang ginawa ni Sara Duterte. So, mga kababayan, nakakabahala na itong kumakalat ngayon na AI-generated videos na ginagamit ng mga politiko para sa kanilang sariling interes. At ito, natanong si BP Sara, ano ba masasabi niya tungkol dito? Pakinggan po natin. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko Okay, so para kay Sara Duterte, wala naman daw masama. Ayun ang pananaw ni Sara Duterte. Ngayon, pakinggan natin yung pananaw ng Malacanang sa pamamagitan ni Undersecretary Atty. Claire Castro. Kasi mga kababayan, nakakabahala Yung nagpapakala tayo ng video na hindi naman po legit. Yung gawa-gawa lang. Kasi mangyayari, pagtagal-tagal, gagamitin ito for misinformation. So hindi ako sang-ayon doon sa sinabi ni Sara Duterte na okay lang. As long daw na hindi naniningil at hindi ginagawang negosyo, pero nakakatakot po yan Saka isa pa, ito tanong ko sigurado ba na walang bayad yung mga gumagawa ng mga AI-generated videos na yan in support of Sara Duterte? Sigurado po ba wala talagang bayad? Tatanong lang po ako. Ito naman yung pananaw ng PCO sa pangunguna po ni Atty. Claire Castro.
Good afternoon po, Yusek. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po na that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news. Pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI-generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, ano po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. With no more questions, follow-up, Ivan Merino. Ma'am, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI-generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kinakailangan mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Thank you. Okay, so yan mga kababayan, iba yung pananaw ni Sara Duterte, iba rin yung pananaw ng PCO o ng Malacanang. Kasi alam niyo sa totoo lang, dapat nung na-share nyo, dapat nung nalaman ninyo na ito ay AI generated, ito ay fake, dapat tinake down nyo na. Dapat dinilit ninyo. At sinabi ninyo na ito po ay AI generated. Kasi kapag hindi nyo ginawa yon, ibig sabihin, niloloko nyo ang taong bayan. Di ba? Dapat inamin nila, teka, nagkamali kami. AI generated pala itong video na i-share namin. So, tatanggalin namin, buburahin namin. Dahil ayaw namin na maging instrumento ng pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon at yung mga ganitong klaseng mga AI-generated videos. Dapat ganun ang ginawa nila bilang mga lingkod bayan. Pero the fact na ang ginawa pala ni Bato, hindi pala niya binura hinayaan niya lang. At di ba, ginastify niya pa, sabi niya, yung issue, okay naman, totoo naman yung issue. So, para bang tinolerate mo yung pagpapakalat ng fake news. Okay lang sana kung hindi ka government official pero government official ka Halal ka ng bayan, binoto ka ng taong bayan. Tapos, isa ka sa magpapakalat ng video na peke.
Bakit hindi nyo gamitin yung totoong tao? Wala ba? Wala ba kayong makakuha tao na na pwede nyong interviewin at magsalita at sabihin na hindi sila sang-ayon dito sa impeachment trial ni Sara Duterte? Kailangan AI talaga? Wala ba kayo makitang mga kababayan natin na gustong magsalita na magbigay suporta kay Sara Duterte? Kailangan ba AI generated video? Kailangan ba mga peking tao ang nagsasalita? Kasi mga kababayan, marami na pong kumakalat ng mga AI na videos at pagtagal-tagal, malamang, baka ito na ang gamitin ng mga politiko para sa kanilang kampanya. Baka may makita tayong vlogger na AI na rin. Di ba? Meron na. Alam ko meron eh. AI yung AI yung dati matagal na yun eh. AI yung vlogger. Computer generated, artificial intelligence, AI generated. Pero ang dami niyang subscribers. Kung mga pagdating ng araw gano'n na ang mangyari, yung kampanya panay AI na. Ang problema doon, niloloko nila ang taong bayan. Na pinapaniwala nila na totoong tao pero hindi pala. Ayun yung ginawa ni Bato de la Rosa at ni Baste Duterte. Dapat inamin nyo mga sir na AI yung inyong shinare at in-repost at dapat ang ginawa ninyo ay dinilit ninyo. Pero talagang hindi eh. Pinagtanggol pa ni Bato yung sarili niya. Tapos ito ngayon, pinagtanggol ngayon ni Sara Duterte, itong si Bato at si Baste. Ibig na sabihin, dapat hindi tayo nagre-rely dyan sa mga ganyang klaseng videos. Dapat hindi natin ginagamit yan. Kasi nakakatakot. Kasi baka pagdating ng araw, makikita nyo si Sara Duterte nagsasalita, si Presidente Marcos nagsasalita, yung pala AI generated na. So dapat, ayun mali yung mali yung ni Sara Duterte kesyo hindi naman daw ginagawa negosyo. Ang tanong ko lang sigurado ba na hindi bayad yun yung mga gumagawa ng ganung video in support of Sara Duterte? Ewan ko lang, hindi ko naman sinasabi na bayad. Pero syempre, exert ba ng effort yung mga yan na sumuporta dito kay Sara Duterte ng ganun-ganun lang? So, sana lang ay maging responsable itong ating mga government officials, maging halimbawa at wag yung sila pa ang nagkakalat ng mga peking video. Kasi mga kababayan, ang kasinungalingan, kapag paulit-ulit na ipinalalabas, gumagamit pa ng AI, marami pong mapapaniwala na mga kababayan natin. At tayo na magke-create ng chaos dito sa ating bansa, pagkakabahagi, pag-aaway-away. Naku, sana hindi tayo maging biktima ng mga AI-generated videos na ito. Alright, so, ayun. Pinagtanggol pa ni Sara Duterte. Imbis na sabihan niya itong kanyang kapatid at itong si Bato na i-delete yung video. Kinampihan pa. Okay lang daw. Iba naman ang pananaw ng Malacanang. Nakakatakot po yan. So, dapat maging responsable kayo. Lalong-lalo na kayo. Mga halal ng bayan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.